Everybody praise the Lord! Purihin ng Diyos, mga minal, tayo po'y nasa pinakamahalagang bahagi na po ng palagawain ng dakilang ng Diyos. Ito po'y pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng ating malapan. Kaya tayo po'y panandali po tumayo, mga minamalo po, tayo po'y magpigigalang sa salita ng ating dakilang Diyos at ipapakinggan sa mga sandali po. Natin po ating beloved audio preacher, beloved Pierre Stone. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tayo naman ay sa mandaling manalangin. Let us pray. Mamanal sa Panginoon Jesus, Panginoon, minsan na po Diyos, kami po'y sumasamo na iyong habag, na saan magtalakay, pag-aaral ng iyo pong mga salita, buksan mo na o Diyos, ang puso at isipan ng lahat ng iyong minamahal, mga naksampu ng mga baguhan, at kami pagpalain mo at aming sinasaway ang lahat ng pagalinlangan, abilipin doubts, cast out from us in the name of Jesus, I pray. Bless the Lord, anoint thy word, I pray, in Jesus' name, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po at mapatay, may naman makaupo na. At mga kapatid, bakit tila kalahati sa inyo ay wala? Nakasaan na kaya yung mga kapatirang baka namamasko pa siguro? Bakit ang unti nyo ngayon? Ay, nung anniversary mga kapatid, ang tao hanggang dito. Siksik lahat dyan. Bakit ngayon ay ikakaunti na lang? Siguro, nagpapahinga. Pagod. Alright. Bago tayo mga kapatid magpatuloy, ako muna ay nagpaabot ng dobleng paggalang sa ating pong minamahal na mahal pastor, beloved Madeira, sa ating mga beloved children, at magandang tanghali na po sa ating pong minamahal na mga kapatiran na talagang ipinagtatrabaho ang inyo pong kaligtasan. Maganda po yan. Dahil ang kaligtasan ay individual. Pag hindi ka dumalo, ibig sabihin absent ka. Pag dumalo ka, ibig sabihin present ka. Ganun lang po mga kapatid ang suma total noon. At bagay sa amin, minamahal kapwa ko manggawa, kapwa ko milang mangaral, sumatin po ang habag at biyaya po ng Diyos sa araw na ito. At bagay sa ating beloved visitors, isa lang ba yung ating bisita? Marahil siya po mga kapatid ay siya po ay dati pong barangay chairman ng Gordon Heights. Our beloved brother Jose Tomas Madria. Asong po siya? Yan. Yan. Pagpalain po kayo ng ating Malapinoon. Alam niyo ba, mga kapatid, kung alam lang ng lahat ng mga politiko, kung alam lang nila, kapag sila ay mayroong planong mamuno sa anumang pamunuan ng ating pong gobyerno, walang ibang una niyang gagawin, kundi unahin niya ang Panginoon. Bakit? Ito po ay nakasulat sa aklat ng Book of Daniel chapter 5 verse 21. Ang Diyos ang nagalagay at ang Diyos din naman ang nag-aalis. Yan. Kaya kapag inuna ng ating mga namiminuno ang ating mahal Panginoon, ay higit sa lahat ng bagay na ito, kapag inuna nila ang ating mahal Panginoon, ay higit sa lahat ay meron po silang salvation. Kapag sila ay nagpatuloy. Instrumento na lamang, mga kapatid, yung mga pangailangan, problema, makaramdaman na ang tao ay hinahanap ang kamay ng Malapinoon para humingi ng tulong o agapay para makamtan ang inaasam. At higit sa lahat ng bagay ng mga kapatid, walang iba, siyempre, yung kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Dahil ano ang kabuluhan?
na nakamtan natin ang ating mga minimiti na tayo ay nakamamuno for how many years and up to that, hindi natin nakamtan natin salvation, ang kaparusahan din ang nag-iintay. Kaya higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, talagang kinakailangan na unahin ang ating mahal Panginoon at paglingkuran. Yes. Kapag ang tao ay naglingkod sa Diyos, mga kapatid, ito yung nakasulat, Revelation chapter 20, hindi lang pagiging barangay, hindi lang pagiging mayor, hindi lang pagiging gobernador o presidente. Sa Biblia, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay itatalaga ng mahal Panginoon bilang hari, king and priest for 1,000 years. Oh. Ikaw ay pag nanalo sa election, mga kapatid, siguro 6 years. Dito sa Biblia, mga minamahal, 1,000 years mag-range ka. Hindi sa barangay, bansa-bansa na, mga kapatid. O, kita nyo? Nakasulat yan sa Revelation chapter 20. O. Kaya, napakainam, mga kapatid, napakainam. Mayroon ka ng langit at mayroon ka pang pamumuno alinsunod sa iyong minithi na makapaglingkod sa mga tao. Kaya napakainam, mga kapatid, na ang tao ay maglingkod sa ating mahal Panginoon. At ngayon, mga minamahal, ating pong tayo po itutungo sa araw na ito, sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ang salita ng Diyos ay nagliligtas. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Balasatan, ang sa Diyos ay nakinig ng salita ng Diyos. Isa yon, mga inamahal, sa mga tanda kung ang tao ay sa Diyos. Talagang hinihimay niya sa kanyang tainga, sa kanyang pangunawa, ang mga salita ng mahal Panginoon. Sapagkat walang ibang layunin ang aral ng ating mahal Panginoon, kundi ang tao ay makalagan mula sa iba't ibang mga kahinaan, sa makasalanan na nagagawa para makamtan ang tinatawag na langit. Pangako ng Diyos, langit. Alright, kindly, pakibasa yung ating mga talata nakahanda. Dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 up to 18. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagsimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Dito po sa Romans, dito po sa taga-Roma, chapter 11, verse 18 hanggang 22. Sa 18, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili ng sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nakabali upang ako ay makasanib. Mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay mga bali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka, huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. 22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputulin. Amen. Right, amen. Isa pa. Sa Exodo. Ito po sa aklat po ng Exodo chapter 32, verse 30. Sabi po dito,
hanggang 33 po. Dito sa Exodus chapter 32 verse 30 hanggang 33. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. At ngayon sasampahin ko ang Panginoon, marahil ay aking matutubos ang iyong kasalanan. 31. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako sa nasamok sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. Amen. 33. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang nagkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Amen. Wala na mahal Panginoon ang kanya pong banal na salita. Mga kapatid, ang pamagat ng ating pong tatalakaying aralin sa araw na ito ay masungan po natin dito sa aklat ng Psalms o awit, chapter 2, verse 11, na sinasabi, Serve the Lord with fear and trembling. Kung gusto nyo at kayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi ito mababago. Maglingkod ang bawat isa na mayroong takot at panginig. Yan po mga kapatid ay mayroong malaking aral para sa kapakanan ng mga taong gusto maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag ka ang tao mga kapatid ay gusto maglingkod sa ating mahal na Panginoon, tatapat siya ay nasumpong ang makasalanan, walang takot gumawa ng anumang kasamaan, mga kapatid, hindi yon ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay banal na Diyos. Kaya nga sabi natin sa Panginoon, walang makalalapit sa akin, Moses, kaya bakuran mo doon sa Mount Sinai, ang sino man lumampas, mamamatay. Dahil ang tao, mga kapatid, sabi ng Biblia, walang taong matuwid na hindi nagkakasala. At kung sabihin ng tao na siya ay walang kasalanan, ang sabi ng 1 John chapter 1, siya ay isang sinungaling. Kaya upang hindi magpatuloy ang tinatawag na kasamaan na gawa ng tao, kung ikaw ay naging ko sa Diyos, sanayin mo ang iyong sarili na magkaroon ka ng takot sa Kanya. At maging sa paggawa ng kasiyahan, mga kapatid, lalo na kapag dumarating ang Pasko o December, o ng itong bagong taon na nagkakatuwa ng mga tao, ang sabi doon mga minal, kung babasahin mo, maging sa kasiyahan, ikaw ay manginig. Kasi mga kapatid, i-maintain mo ang takot sa Diyos. Kahit ikaw ay nasa kasiyahan, huwag kang makalimot dahil mayroong Diyos na nakatingin sa iyo. Mayroong Diyos na nakikinig ng mga salita na gumula sa iyong bibig. At kung ikaw ay mayroong takot, mga kapatid, hindi ka karakadaka makakakumit ng kasamaan dahil mayroong kang takot. Pero kung ang tao ay walang takot sa Diyos, tulad ng ating mga nakikita na nasa reliyon, mga kapatid, yung nasa mga bilibid, minamahal, nasa Muntinlupa ng mga nakakulong, iba't ibang mga krimen ang mga nagagawa. Lahat yan ay mayroong reliyon. Alam niyo ba yan? Makita niyo, mga kapatid, yung dating mayor ng Calawag, Laguna, Sanchez, aba, reliyosong tao yun. Mayroon talaga siyang Diyos na rebulto na kanya talagang sinasamba. Pero siya ay isang gambling lord. At kung gusto niyang pumapatay, kung gusto niyang manggahasa, manggahasa. Sa katunayan, hanggang doon sa bilibid, mayroon pa siyang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Dala niya yung kanyang Diyos bilang papakita na siya talaga ay religyoso. Pero hindi yun, mga kapatid,
Hindi yun. Ang tunay na mayroong takot sa Diyos upang makumpleto ang pagkatakot ng tao sa ating Panginoon, alamin mo muna ang kanyang mga kalooban. Nang sa ganoon, malaman mo, mga kapatid, kung ano yung ipinagbabawal at ayaw ng Diyos na gawin mo. Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Ngayon, minamahal, sa araw na ito, talakayin ko sa inyo, mga kapatid, kung bakit ang tao kinakailangan maglingkod na mayroong takot sa Diyos. Bakit? Dahil alam po halos ng lahat ng tao na mayroong patutunguhan ang kaluluwa ng tao matapos ang tinatawag na kamatayan. Ano ito? Alam natin, mga kapatid, mayroong langit. Pero, sabihin ko po sa inyo, walang purgatorio. Na tulad ng pagkakaalam ng marami. Ang Biblia, minamahal, almost 4 times kung binasa yan. Talagang hinimay ko ang mga talata, mga kapatid. Yung bukob dyan, halos makabisa ko yun. Inulit-ulit ko. Dahil mahalaga ang kaligtasan ng mga nakikinig. Dahil kung ang preacher ay madaya ng dyablo, madadaya ang lahat ng mga membro. Kung mapahamak ang preacher, mapahamak ang lahat ng mga nakikinig. Kaya talagang hinimay ko ang mga talata ng banal kusatan. Dahil para sa akin, napakahalaga ng kaligtasan, hindi lang na aking sarili, kundi ang kaligtasan ng mga nakikinig. Hindi lang langit, mga kapatid. Kung langit ang iyong makamtan, syempre, but of course, wala ka doon sa impyerno. Pero, kung ikaw naman ay nasa impyerno, ay wala ka sa langit. At ang impyerno, dito mga kapatid, sa Matthew chapter 25, verse 4-6, ito ang tinatawag na eternal damnation of your soul. Wala ka lang pag-asa. At mamaya, mga kapatid, hihimayin natin ang patungkol sa mga talata para mawadha sa inyong unawa ang impyerno para ang tao ay matakot gumawa ng masama. Alright. Talakayin po natin, mga kapatid, yung langit muna. Langit. Dito minamahal sa banal na kasulatan, maalaman niyo minamahal na ang langit ay hindi po tapunan ng mga makasalanan. Ang langit ay hindi po lugar ng matitigas ang ulo. Ang langit ay hindi po lugar ng mga hindi banal. Hindi rin po lugar ang langit ng mga taong magugulo. Kundi, malalaman po natin, mga kapatid, sa ating mga pag-aaral at kung sakaling masaktan ang inyong kalooban sa ating tatalakayin na aralin, ay huwag po kayong magagalit sa akin. Dahil ang preacher, mga kapatid, ito ay kumakatawan tulad ng manggagamot o doktor. Kapag mayroong kinakailangan, mga kapatid, na gamutin sa isang pasyente, to the extent na kinakailangan siyang operahan. Para ano? Para siya ay mabuhay at siya ay mapabuti. Ganoon ang gagawin ng doktor. At ganoon din, mga kapatid, ang gagawin ng preacher. To the extent na masaktan, natapot ang layunin ng preacher, mga inmahal, mapabuti ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Praise the Lord! Kaya ang langit, mga kapatid, ay hindi po tapunan ng mga masasama, ng mga makasalanan. Unless ng tao makasalanan ay magbalik loob sa Diyos at siya ay magkaroon ng pagbabago. Ganun yun. Oh.
Katulad ng inyong mga narinig na mga patotoo kanina, mga kapatid. Mayroong pagbabago mula doon sa pagiging babaero. Siyempre, pag gusto mo ka sa langit, hindi ka na mababae. Ganun din, mga kapatid eh. Ha? At kung ikaw ay isang lasenggo, ibig mo ka sa langit, hindi ka na nga magiging lasenggero. Kung ikaw ay palaaway, palamura, lahat ng makasama na ginagawa natin mga kapatid, lahat yan, ipanalangin mo na mareforma ang iyong buhay at tutulungan ka ng Diyos sapagkat alam naman ng Pinoon ang puso mo, ibig mo umakit sa langit. Yun ang gusto ng ating mahal na Pinoon. Dahil sabi ng ating mahal na Pinoon, ayaw ko na mayroong isang mang mapapahamak. Ayaw ng Diyos na mayroong sinumang itatapon sa apoy ng impyerno. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya ayaw niya. Kaya kung mayroong taong napupunta sa impyerno, siya ang pumili noon, hindi ang Diyos. Ngayon mga kapatid, ang langit minamahal, ito ang ipinangakong lugar doon sa lahat ng mga sumasampalataya at naglilingkod sa ating malapit na Jesus. Langit. Sapat na biyaya, mga kapatid, ang langit para lahat ng kapaguran at kapaitan ng karasan ng tao sa daigdig na ito, mga kabiguan, kaapihan, mga kalungkutan, kagutuman, mga problema, hinagpis ng buhay, mga karamdaman na nakakatakot. Lahat yan, mga kapatid, ay tatakasan mo at doon sa pinimahal Pinoon, lugar na kung saan, ang sabi natin ng Pinoon, doon ay wala ng pagluha. Oh, hallelujah! Wala ng karamdaman, walang sakit! Walang kabiguan. Walang hinanakit, walang sama ng loob. Walang katitisuran. Gumagana ang tinatawag na pag-ibig na totoo sa isa't isa. Ang pagmamahal ng lahat. Yun ay sa langit, mga kapatid. Tatapos sa daigdig na ito ay kabaliktaran. At mamaya, magugulat kayo. Babasahin natin yan. Ngayon, minamahal, ano ang aral ng banal na kasulatan para makamit ang tinatawag na langit, kaharian ng Diyos? Kung mabasahin mga minamahal ang Matthew chapter 18 verse 3, ang sabi doon, unless a man become a little children, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban daw na ang tao, mga kapatid, siya ay matulad sa isang bata na maliit. Hindi po yung bata na marunong magmura, kundi batang maliit. Siya ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. So, yung po, mga kapatid, ay paglarawan kung paano na ang bata ay napakahambol at wala pong pride. Hindi mo makakita ng anumang pagmamataas. Suotan mo ng may butas, siya nakangiti. Pero ngayon, mga kapatid, sa libutan, napakaganda ng mga suot, binubutasan. Kita niyo, mga kapatid, yung suot ng mga kababaihan? Binibiling maayos, pupunitin. Kita ninyo? Anong after? Makita ang legs. Para magpapansin. Doon pala, mga kapatid, pumapasok na yung evil. Pero sa mga bata, minamahal, wala kang masumpungan doon. Pagpakumbaba. At yun, mga kapatid, ang isa sa tinura ng ating mahal Pinoon,
na ibig i-practice sa mga Kristiyanong ibig umakyat sa langit. Dahil ang langit, mga kapatid, ito ay hindi lugar ng mga taong mapagmataas. Kaya nga sabi ng ating mahal na Panginoon, learn of me, for I am meek and lonely in heart. Oh. Learn of me. Pag-aralan niyo ako. Mismo sinabi yan ng ating mahal na Panginoon, I am meek. Yun ang ibig, mga kapatid, i-impart ng ating mahal na Panginoon, katangiang yun, o yung ugaling yun, na maging maamo ang mga Kristiyano. Dahil ang kaamuan, mga kapatid, isa sa mga katangian ng mga Kristiyanong aakyat sa langit. Ngayon, minamahal, dito po, mga kapatid, sa Biblia, makikita po natin na minamahal na ang langit ay perfect place. Kaya naman, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa Ephesians chapter 5 verse 27? Ang sabi dito, the perfect church without blemish, wrinkle, spotless, present to our Lord Jesus Christ. Yung pong church na banal, perfect, yung po ang dadalhin para iharap sa ating Panginoon. Ang church, mga kapatid, hindi po yung building. Kontrary doon sa pangunawa nung iba ng church, yung building. O sabay yung church nyo, ayun, yung matutulis. Hindi po yung mga kapatid. Ang church, minamahal, ay mga Kristiyano, katawan ng Kristiyano. You are the temple of the living God, and the Spirit of God dwelleth in you. Kaya sa panahon na pagbalik ng mahal na Panginoon, hindi po yung building ang dadalhin sa langit, kundi yung mga tao. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya isang malaking pagkakamali ang pagkakaunawa ng mga tao na ang kanilang alam yung church, yung po mga building. Thank you. Perfect. Sabi, perfect. Ang tanong, kaya natin maging perfect? Matinding katangian, mga kapatid yan. Perfect. Dahil nabanggit ko sa inyo kanina, walang taong matubid na hindi nagkakasala. Pero sabi ng Biblia, yung mga Kristiyano na dadalhin sa langit, perfect. Sa anong paraan magiging perfect ang Kristiyano para siya ay maging kandidato o katanggap-tanggap pumasok sa kaharian ng Diyos? Sa anong paraan? Kung mabasahin niyo, mga kapatid, ang 1 Peter chapter 5 verse 10, ang sabi ng minamahal, through suffering. Through suffering, ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay mape-perfect. Yun. Kaya kapag ka ang isang Kristiyano, mga kapatid, walang pagtitiis sa mga suffering, tumatanggi sa mga suffering, hindi sanay sa suffering, mga kapatid, ay mahirap na sabihin na ikaw ay maging kandidato para umakyat sa langit. Ano sabi ng Book of Acts? Sa maraming kapighatian, papasok kayo sa buhay na walang hanggan. Maraming kapighatian! Naku! Hindi ka kaunti. At alam po natin, mga kapatid, yan, baliw lang ang taong walang problema. Lahat ng taong matitino may problema, mga kapatid. Sometimes sa iyong pamilya, sometimes sa iyong sarili, sometimes mismo sa loob ng iglesia, sa komunidad, sa mga kakilala, mga kaibigan, ano pa, napakarami, mga kapatid, pasanin na nagiging suliranin ng tao. Kaya naman, mga mahal, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan para ang Kristiyano ay maging karapat-dapat pumasok sa buhay na walang hanggan.
ito ay sa pamagitan ng mga suffering, mga kahirapan. Kaya di, pakibasa nga yan sa English, kasi mali sa Tagalog. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 10. But the God of all grace, who had called us unto eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish and strengthen, settle you. Amen. Right. Oh, doon ka pa lamang perfect. At maybe, hindi na baling gumugol tayo na medyo dagdag na oras, mga kapatid. Para alam nyo, kasi hindi naman ako sa lahat ng panahon, nandito ako. Alam niyo mga kapatid kung bakit kayo maging perfect sa panahon ng suffering? Ito na po mga kami na mahal, yung pong ang mga Kristiyano ay uusigin. Ang iba ay papatayin, ang iba ay kukulong. Kaya ang mga Kristiyano ay tatakas sa mga bundok, nagtitiis ng lamig, walang makain, walang mainom, pero hindi ka pwede magreklamo. Manalangin na lamang, manalangin na manalangin na manalangin. Hanggang sa papayat ka na ng papayat. Kahabagan ka ng Panginoon. Through your suffering, mga kapatid, mamatay ka man dyan, malangit ka. Kaya matindi. Matindi, mga kapatid. Yung suffering na sinasabi sa banal kasulatan. Ang sabi pa ng Book of John, chapter 16, ang sino mang pumapatay sa inyo, ay akalain na sila ay naghahandog sa Diyos. Kaya sila ay patay ng patay. Kung nakita, ito Kristiyan, ito, pugutan din ng ulo. Matutuwa ang ating Panginoon. Ganon mga kalagay, mga kapatid, ng mga Kristiyano. Walang human rights. Wala kang karapatan sa lipunan. Yun. Ito nga lang mga kapatid sa pandemya eh. Pag wala kang baksin, wala kang karapatan, sumakay. Kaya kapag ako mga kapatid ay sumasakay, siyempre, mismo ang doktor nagsabi na hindi lahat ay pwedeng baksinan. Lalo kapag ikaw ay merong asthma, may hinang puso mo, meron kang allergy. Hindi, kasi nagkakaroon ng komplikasyon. Meron akong allergy. Yun. Meron akong kidney trouble. So, magkakaroon ng what you call that, yung masamang maging epekto. Yun. Kaya hindi nila ako pinipilit. Alright. Punta po tayo mga kapatid doon sa ating pinaka main topic. Doon sa ating nabasa kanina, may namahal, ay inyo pong unawain, mga kapatid, nasa abe dito, na darating ang paghuhukom ng Diyos at ito ay magmumula una sa bahay ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, sa mga Kristiyano, na bago hukuman ng Diyos ang sanlibutan, ang mga Kristiyano na muna. Talagang liligligin ang mga Kristiyano upang lumitaw ang inyong pagiging ginto at totoo. Dahil for your information, hindi lahat ng nasa iglesia ay Kristiyano. Mabasahin po natin yan, mga kapatid. Yan. Kaya naman, sabi dito, kung ang matuwid ay bahagyanang makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap. Isipin namin, mahal, gano'ng katindi ito? Nagpapakatuwid ka na nga sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ayaw mo makita ang masamang larawan sa lansangan para hindi mahawa, mapulyot ang iyong isip tungkol sa mga pita. Nag-iingat ka na. Pero sabi ng Biblia, bahagya ka pang maligtas. Bahagya. Sabihin talagang pahirapan ka pang maligtas. Ay mo ba, no, kung ang Kristiyano, mga kapatid, ay malayaw na pamumuhay, nako, kaya nga inaaralan ang manampalataya
kung ano ang totoong kalooban ng ating mahal Panginoon para makamtan mo ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, para makatakas ka sa daigdig na ito na punong-puno ng mga kahalayan na kasamaan na gawa ng tao. For your information, mga minamahal, kung sa kapanahunan ni Noah ay ginunaw ng Diyos ang buong sanlibutan nang dahil sa kanilang makasalanan, mga kapatid, nakalagay sa 2 Peter, ito ay gugunawin muli, hindi na sa pamagitan ng tubig, kundi sa pamagitan ng apoy. Susunugin na ang daigdig na ito. Kaya naman, bago mangyari yan, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay inaaralan upang magkaroon ng kumpleto at matibay na pananampalataya, marunong humarap at lumaban sa mga pagsubok at manatili kahit mayroong makahirapan upang siya ay makatakas sa daigdig na ito. Dahil ang daigdig na ito, mga kapatid, ay susunugin ng ating mahal na Panginoon. Alright. Ano pa ang sabi, mga kapatid? Doon sa Exodus chapter 32, 30 hanggang 33, makita niyo minamahal, na sabi doon, sila ay nakagawa ng malaking kasalanan. Ano yung malaking kasalanan? Na hindi alam ng maraming mga tao, mga kapatid. Malaking kasalanan, tinukoy doon, dahil sila ay gumawa ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ginto. Ang dahil doon, naggalit ang Diyos. Hindi lang sila, o yung normal na galit, kundi sabi ng Panginoon, buburahin ko ang kanilang pangalan sa aklat. Ano ba ang mangyayari kapag ang pangalan mo ay nabura sa aklat? Sa aklat, mga kapatid, ikaw ay kandidato na sa apoy ng impyerno. Wala ka ng kaligtasan. Dahil sabi doon sa chapter 20 ng Revelation, verse 15, ang sino mang pangalan na hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay pawang ihagis sa lake of fire. You see? Kita niyo yung parusa? Pero napaka-aliwalas lang, para bagang walang anuman na ang mga tao ay nagdadala ng mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, which is yan ay isa sa mga matinding ipinagbabawal ng Diyos sa 10 Commandments. Ano sabi natin ng Panginoon? Thou shalt not make any graven image. Huwag kang gagawa na anumang gawa ng kawangis na tulad sa langit o na sa lupa, na sa ilalim ng lupa. Huwag. Dahil ako ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasana ng tao hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng kanyang lahi. Kaya nandoon, mga kapatid, yung sumpa. Tuloy-tuloy. Kailan ba yun? Nakasaya ko sa jeep. Nakita ko, mga kapatid, yung Diyos-Diyosan doon sa itaas ng jeep. Nakita ko. Yung kanyang mata, mga kapatid, ay bilog na kulay itim, na malalim. Ay kung mayroon ka talagang espiritu ng ating mahal Panginoon, makita mo talaga, mga kapatid, ang mukha, yung mukhang sumbi. Sabi ko, hindi kaya ito napapansin ng mga tao? Pero, nilalagyan pa nila nung, ano ba yung bulaklak na mabango? Sampagitan, nilalagyan pa nila. Hindi nila napapansin, mukhang demonyo. Pero, ganun ang kanilang pag-alabar. Bakit? Ang sabi ng Biblia, tinakpan ng dyablo ang kanilang mga isip at ang kanilang mga mata para hindi sumilang sa kanila ang katotohanan ni Kristo. Kaya mapalad ang mga tao, mga Kristiyano, na nabuksan ang kanilang mga isipan sa katotohanan. Dahil hindi lahat ng tao, mga kapatid, ay nabuksan ng unawa sa katotohanan ng ating mahal na Panginoon. Isipin, matanggal ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa listahan ng ating mahal na Panginoon. Nako. Kaya ano ang babala ng banal na kasulatan, mga kapatid? Doon sa talata natin bumilasa sa aklat po ng Roma. Ano sabi doon, minamahal? Ang sabi natin, Pinoy, mga kapatid, huwag kang magpalalo. Ano ba yung palalo?
Ha? Huwag kang magmayabang. Huwag kang magmataas. Ha? Huwag kang maging hambog. Huwag kang maging high-minded. Nakala mo ikaw lamang ang matuwid. Ikaw yung pinakamataas. Matakot ka. Dahil nagmamataas, ibinababa ng Diyos. At yung nagpapakababa, yun ang itinataas ng Panginoon. Hanggang doon sa kanyang kaharian, mga kapatid. Ano sabi, mga kapatid? Atin munang muling tunghan ang sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 11 na sinasabi sa talatang ito. Ang sabi ito, mga kapatid, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Tatapwat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti. Sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Mga minamahal, ang totoong bayan ng Diyos ay ang Hudyo, ang Israel. Pero nung sila ay nagkasala sa Diyos, mga kapatid, sila ay pinuksa ng Panginoon. Kita na ninyo? Pinuksa ng mga Pinoon yung totoong bayan niya. Tayong mga Pilipino, tayo po ay tinatawag na hintil. Ha? Hindi tayo kasama sa bayan ng Diyos. Kundi, tayo po mga kapatid, nang dahil sa habag ng ating mahal Panginoon, nang dahil sa pagkaka-alis sa kanila, pagkaka-reject ng bayan ng ating mahal Panginoon, nang dahil sa kasamaan na kailang magginawa, nagkaroon ng dakilang pagkakataon ang mga hintil, katulad po natin. Nasabi ng Biblia, tayo po ay idinugtong. Pero ang puno, mga kapatid, ang puno ng pagiging Hudyo ay nasa Israel. Dahil sila talaga ang bayan ng ating mahal Panginoon. Kaya sabi natin sa Panginoon, kung yung aking mismong bayan, hindi ko pinatawad na sila kasala, ikaw pa. Hindi ko pa tawarin kung ikaw ay maging palalo. Kaya anong aral dito? Magpakabait talaga. Ganun lang yung kasimple. Magpakabait. Huwag lilitaw na ikaw ay mayabang. Huwag lilitaw na ikaw ay palalo. Mapagmapuri. Huwag. Simple ka lang. Ganun lang kasimple, mga kapatid, yun. Hindi kinakailangan na makipag-compromise ka doon sa mga tinatawag na mga Kristiyano rin na talagang palaaway. Huwag. At kung maaari, mga kapatid, kilalanin ninyo ang inyong kapwa. Dahil yan ay matatalaki po natin, mga kapatid. Alright. Dito mga minamahal sa banal na kasulatan, sa Revelation, chapter 20, verse 15, gaya na po sabi sa inyo, mga kapatid, ang lugar minamahal sa impyerno ay mayroon po tinatawag na Lake of Fire. Yung pong Lake of Fire, mga kapatid, ay isang lawa na pag andoon ang mga kaluluwa ng tao, mga kapatid, siyempre, kinakailangan mong maglangoy-langoy. Sa pagkakataon naman ay hindi ito gaanong katatakutan ng tao. Dahil unang-una, hindi naman natin nakikita yung Lake of Fire. Ano ba yun? Pangalawa, asan ba yun? Pero, mga kapatid, yung core ng daigdig na ito, kung basahin mo yung Biblia, andoon ang impyerno at ang Lake of Fire. Yun. Iba rin naman ang sinasabi, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 2, verse 4, yung impyerno. Ito pong impyerno, minamahal, kung mabasahin po natin, ito ay isang hukay
para doon sa mga kaluluwa. And later on, darating mga kapatid ang panahon na yung libingan at maging yung hell, isasama na doon mga kapatid sa lake of fire. This is the second death na tinatawag. Wala ka ng kapahingahan araw at gabi. Ngayon, gaya na aking sinabi sa inyo mga kapatid, hindi ito kinakatakutan, although na ito ay nalaman ng mga tao na ang impyerno ay apoy na hindi namamatay. At sa Book of Mark, chapter 9, mga kapatid, hindi lang apoy, kundi mayroon pang uod na hindi namamatay. Kaya ang mga tao minamahal ay takot na takot sa uod. Pero kapag ikaw ay na impyerno, hindi ka na matatakot dahil kasama-sama mo na ang uod sa impyerno. Nandoon na talaga mga kapatid yun. Ngayon minamahal, para mapatunayan ng tao mga kapatid na dapat katakutan ng impyerno, marahil nakakita na po kayo doon sa kumukulong mantika sa kawa. Mayroon yan sa Jollibee. Makita nyo, yung nilutong manok, di ba? Kumukulo. Talagang walang puknat yun. Kulo ng kulo yun. Hanggat hindi na natapos yung magsara yung kanilang tindahan. Kasi lublub na lublub sa manok eh. Kumukulo yun. Tanungin po natin mga kapatid, kaya mo kaya kahit 1 minuto na ilublub ka doon? Aray ko! Pambira. Matalsik ang kalang nung sunog na plastic eh. Ay naku, hindi, eri ka na eh. Ayun pa kayo mga kapatid, buong kataw mo, ilublub ka doon. Ay magaling, hangon nga. Halimbawa, after ng 1 minuto, buhay pa. Ay dumayma sa lake of fire, totally doon ka. Taon, 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, forever, ever doon ka na talaga. Kaya tumakas ka talaga sa impyerno. Tumakas ka talaga. I-save mo ang iyong buhay. Dahil walang ibang gagawa niya kundi ikaw. Kapag pinabayaan mo ang iyong kaligtasan, 100% doon ka pupunta sa kapahamakan ng iyong kaluluwa. Nabagamat ayaw ng Diyos na malagay ka doon, pero yun ang pinili mo dahil hindi ka naglingkod sa mga Pinoon na mayroong takot at panginig. Ngayon mga kapatid, dito sa Biblia, kung ating pong patuloy na tatalakayin ito, ito po ay nakasulat sa aklat ng Mark chapter 9, verse 43 hanggang 47. Ito ay paglalarawan ng tao, mga kapatid, na siya ay hindi mapunta sa impyerno. Ano yun? Ano nakasulat dito? Ang sabi ito, mga kapatid, kung sa pamagitan ng iyong kamay, dahil ang kamay mo ay malikot, ikaw ay mapapahamak sa apoy ng impyerno, ang sabi doon, putulin mo. Mas mabuti pa sa iyong pumasok sa kaharian ng Diyos na putulang kamay, at least andun ka sa langit. Kaysa buo naman yung kamay mo, andun ka sa pagdurusa sa impyerno. Kung ang paa mo na naging malikot doon sa puntahan sa mga kalayawan ng sanlibutan ito, kung saan ka dinadala mga inuman, mga pagtitipon ng mga kaibigan sa sanlibutan, ang sabi doon, putulin mo. Mas mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na putol ang paa kaysa buo ang iyong paa na ikaw naman ay nandoon sa pagdurusa. Kung sa pamagitan ng iyong mata na mahilig kang manhilip, mambuso, dahil doon, napupulyot ang iyong utak ng kalibugan, ng makalaswan. Ang sabi ng Biblia, tukitin mo. Mas mabuti sa iyo pumasok sa kaharian ng Diyos na isa lang ang mata, kaysa mayroon kang 2 mata na ikaw ay ibubuli doon sa
apoy ng impyerno. Matindi mga kapatid, kala nyo ba? Matindi ang aral ng Biblia. Napakatindi. Para mabigyan ng matibay na aral ang mga Kristiyano na ibig umakyat sa langit, na kung magagawa mo, natakasan, layuan ang makasalanan, hindi mo na kinakailang putulin ang iyong paa. Hindi mo na kinakailang putulin ang iyong kamay o dukitin ang iyong mata. Kung kaya mong gawin ang iyong sarili na ingatan sa lahat ng kasamaan sa daigdig na ito. Kaya nga ano po minamahal ang turo ng ating mahal pastor? Ang turo ng mahal pastor. Kapag naramdaman mo na mas mataas na ang percentage ng pagiging karnal ng tao at yung spiritual mo ay mababa na, magpasting ka na. Pasting ka. Oh. Kahabagan ng mahal po ng mga kapatid. Hindi ko naman sa pinagamayabang sa inyo ito. Total, matagal ito nangyari. 2 bis na po ako nag 40 days. 40 days sa pastoral house, 40 days dyan sa Balanga, sa Alsaasin. Bukod pa yung tigit 21 days. Bukod pa yung 10 days. Kasi, kailangan ko rin babae. Para hindi ka mahulog. Naku, pasting talaga. Pag nahulog ka, pasting ka, malapit daw patawarin mo ako. Ganun lang mga kapatid eh. Doon ay pinapatunayan mo na talagang ayaw mo. Kaso lang, mayroong pagkakataon, nakakalimot ka, kaya nahuhulog ka. Pero hindi naman pwede sabihin mga kapatid na puro limot na lang, kaya lagi nahuhulog. Kinakailangan, strive. Strive. Na talagang ipinagalaban mo ang iyong salvation. Kaya mga kapatid, walang sino mang Kristiyano o tao mga kapatid na ang kanyang sarili ay ilublob sa kumukulong mantika. Wala. Masakit yun eh. Masakit yun. Kundi, ibig ng lahat, maminamahal, kung maari, ibig ng lahat ay malangit. Praise the Lord! Pero mga kapatid, nakakalungkot. Totoo yan, nakakalungkot isipin. Dahil mismo ang Biblia nagsasabi na darating ang araw, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya. Nangyari na ba yan? Dito, sa Olongapo, nangyari na yan, mga kapatid. Tumalikod sa pananampalataya. Kaya nung nabalitaan ko ito, nakita ko sila sa FB, tinext ko. Nagkausap kami, mga kapatid, sa FB. Sabi niya, mayroon palang mga aral na hindi namin narinig sa aral sa GMC. Kaya kami ay nandito. Sabi ko sa kanya, ipadala mo sa akin ang mga aral na sinasabi mo. Kung hindi ako nagkamali, kapatid, 15 aral ang wala daw dito na ipinapangaral sa kanila. Nung nasa akin, mga kapatid, sinagot ko ito, lahat. Sinagot ko, lahat ay nasa Biblia. Na inaakala nila na wala, pero nasa Biblia. Kaya lumilitaw, mga kapatid, na kaya nyo itinatanong yan, kulang kayo sa pagbabasa. Kaya lamang, mga kapatid, nung Pasko, sabi, bakit kayo sa GMC, nagdidiriwang kayo ng Kapaskuhan na December 25? Wala na sa Biblia yan. Wala na sa Biblia yun. Kaya, ang kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan, mga kapatid, kung ito ko nagkamali, February. Dahil ang kanilang sinasabi, sabi, December, panahon ng taglamig, ay nakalagay doon sa Biblia, yung mga pasto nasa labas. Sa mga kapatid, hindi taglamig. Sinagot ko sa kanya, kung mayroong mang accurate na malapit sa pizza, at doon sa buwan, walang iba, kundi ang December 25. Why? Dahil ito ay mayroong pagpatunay. 3. Ito po, mga kapatid, deklarasyon ng Roma. Dahil ang Israel, nasa ilalim po ng Roma, noong kapanahonan na ipinanganak ang ating mahal na Panginoon.
At sabi, ang kapanganakan ng ating Panginoon ay sa panahon ni Emperador Augustus. Oh. So, nandun, makakuha mo, naka-record. Pinanganak pala mga Panginoon sa panahon ni Emperor Augustus. Oh. At pangalawa, ang kapanganakan ng ating Panginoon ay sa panahon ng kaarawan ni Herodes. Oh, pagtutugma-tugmain mo na yun. May record. Sila walang record. Pangatlo, ang kapanganakan ng Panginoon ay nasa panahon ni Quirino na gobernador ng Syria. Oh, kapag tinres mo yun, naka-record. May yun pala eh. May record pala eh. Kaya, yun ang kanilang ibinigay na pizza. Ayun eh, no, yung mga kapatid, yung December 25, mayroong record mula doon sa 3 bansa. Pero yung sa kanila, na paniwala, mga kapatid, ay sa pantaha lang. Sa pantaha na bakit daw mayroon pang mga pastor sa labas kung talagang taglamig. Komento. Yung kanila. So, walang talagang magpatunay, kundi bahagi lamang ng kanila pong komento. At pangalawa, yung pong panghuli, ay yung pangalawa sa panghuli, yung sinasabi na, bakit sa inyo, nagsiselebrate kayo ng araw ng mga patay? O sabi ko sa kanila, basahin mo ang ganitong talata. Yung anak ni Jefte, na inaalay, na sabi ni Jefte, Panginoon, kung ako'y mananalo sa digmaan, ang sino mang unang sumalubong sa akin ay iaalay ko sa iyo. O, tinalo niya ang mga kalaban. Dinanalo siya. Pag uwi niya, mga kapatid, yung kanyang kaisa-isang anak na babae ang sumulubong sa kanya. Kasabi niya, naku, Panginoon ko, anak, nakapangako sa ating mahal Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, hindi pinapag-asawa yung anak ni Jefte hanggang sa mamatay. At yung kanyang anak, mga kapatid, pag dumarating ang kaarawan, ay nagiging piyesta sa kanila. Oh, nasa Biblia! Oh, kaya kung kini-question nyo, isipin, hindi nyo alam ang banal na kasulatan. Ako ba, paikutan pa ba ako? Naku. Diyan lang mga kapatid, yung mga nakausap ko dyan ng mga dating mga saksi ni Jehovah, nung ako po yung nag-radyo sa DWGO, nung hindi manalo sa akin yung mga nakapaligid sa kanila, tinawag yung pinaka-head ng buong Olongapo, babae, matanda na. Inabangan talaga ako, kinausap ko, ganun-ganun. Sandali kami nag-uusap. Nakala mo niya, mali yung kanilang paniniwala. Kaya sabi ko, narinig mo na, yung mga tamang aral, iwan na kita. Kasi mag-umpisa na ang radyo. Mag-prepare pa ako ng mensahe. Sabi ko, mag-prepare ka pa ng mensahe? Oo. Sa amin, 2 linggo pa, 3 linggo bago kami makabuo na sa mensahe. Ha? Sa amin mag-i-preach na kami, gagawa na kami mensahe dyan dahil andyan, buhay ng Diyos Ang malapit na maglagay. Kita nyo ako. Kaya mga kapatid, sa Biblia, sa Matthew chapter 7, verse 13 and 14, nakalagay doon, ang puntang langit ay napakakipot na daan at kakaunti ang pumapasok doon. At malapad at maluwang ang daan puntang kapamakan ng impyerno at marami ang doon ay dumadaan. So, nasaan yung mga reliyon? Di ba? Lahat ng mga reliyon tumatawag sa Diyos? Dapat, dahil sa mga reliyon tumatawag sa Diyos, baligtad. Ang puntang impyerno, kakaunti lang. At yung puntang langit, napakarami. Pero baliktad mga kapatid, yung itatapon sa impyerno, napakarami. Kaya walang silbi ang mga reliyon. Kaya maraming nadaya na mga tao na umasa at pinapaasa sa pamamagitan ng mga reliyon. Pero ang dulo noon, kapamakan ang apoy ng impyerno. Ay, nako. Nakalungkot mga kapatid. Ngayon, dito minamahal sa panakasatan, ang sabi dito mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, na dati ang araw, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya. Naku, at makikinig sa aral ng demonyo. Kaya kapag ang aral, mga kapatid, kahit na ito ay bumabanggit ng pangalan ng Panginoon o Diyos, pero ito ay nasa kamalian,
it is belongs to the doctrine of the devil to deceive the people, to destroy their soul, to heal. Oh. Espiritu pa ang nagpapatotoo. Kita ninyo, mga kapatid? Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Mayroon man lantaran ng reliyon ang nagtuturo sa demonyo? Wala naman, di ba? Ginagamit lang ang pangalan ng Panginoon. Yun. Bilang puron pandaya para ikaw ay may kayat. O sa Diyos ito, ay Diyos din ang kailangang tinatawagan Pero sabi natin, mahal Pinoon, hindi lahat. Mismo ang mahal Pinoon sabi, na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok doon sa buhay na walang gan. Ay kung di papasok, saan pala itatapon? Doon sa impyerno. Kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama. Ay, hindi mo na malalaman yung kalooban ng Ama kung hindi mo alam ang Biblia. Kaya mga kapatid, napakainam talaga. Alright, ano pa? Ano pa sabi dito, minamahal? Na, ang sabi dito, sa 24 ng Matthew chapter 4 verse 5, bilang paalala, ang sabi dito, take heed that no man deceive you. Yun, naway pumasok sa inyong kasipan yan, na ang mga Kristiyano ay pinapag-ingat na huwag kayong madaya. Kaya sinasabi ng ating mga pastor noon na huwag kayong makikinig ng anumang aral ng ibang mga sekta. Dahil alam ng mga pastor, hindi nyo kakayanin. Dahil hindi naman kayo dalubhasa sa banal na kasulatan Kaya magkakaroon lang kayo ng mga katanungan, unti-unti magkaroon kayo ng katanungan, magiging daan yun para kayo mga kapatid ay mahila nang dahil sa kakulangan ng kaalaman sa karunungan. Kaya nga sabi ng ating Pinoon sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are perished for their lack of knowledge. Oh, hindi lang sa pamagitan ng kasalanan pwede mapahamak ang tao, kundi nang dahil sa kakulangan ng aral, ng karunungan, ng kaalaman. Kaya napakain mga kapatid, magpakadalubhasa sa banal na kasulatan para malaman ang totoo, kalooban ng Panginoon para hindi ka madaya. Ay, yung mga nagsilipat mga kapatid, 100% nadaya Nadaya Oo. Kaya sabi sa akin Kuya Ross, kahit ano sabihin mo, hindi na kami babalik sa GMC. Sabi ko sa kanila, kung ako ay nagpapaliwanag sa inyo, hindi ibig sabihin na kayo ay hinikayat ko na bumalik sa GMC. Ako ay nagpapaliwanag dahil ito itong kunin ko bilang preacher. Dahil alam ko, ang sinabi ng aklat ng Book of John, 1 John, na ang sabi doon, sila ay magsialis o pamahayag na sila ay hindi sa atin. Kaya kung kayo ay umalis sa GMC, yun ay pagpatunan na hindi kayo sa amin. Kukunin pa ako nila. Nako. Ano pa sabi ng Biblia mga kapatid? Dito. Nasabi na 2 Timothy chapter 3 verse 1 na darating ang araw, panahon na mapanganib. Bakit maging mapanganib? Dahil ang ugali ng mga tao ay mag-worse. Ano yun? Ang sabi dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Kapag ang tao ay naging maibigin sa sarili, ano yung sabihin niyon? Wala siyang pakialam sa iyo, kundi ang kanyang pininiwala lang, yung kanyang sarili. Hindi na bali malugi ka, wag lang siya. Hindi na bali magutom ka, wag lang siya. Hindi na bali wala kang blessing, basta meron siyang blessing. Ano yung makasarili? Magiging makasarili ang tao kapag ang kanyang pag-ibig ay sa kanyang sarili. At sabi ito, at magiging maibigin sa salapi. Ang tanong, mayroon bang Kristiyano na nagiging maibigin sa salapi? Ay, naku, napakarami. Ako mga kapatid, napakadami na ng lugar ng aking napuntahan. Mga churches
yung ating mga outreaches, napakarami na mga kapatid. Hindi na nga magkasya doon sa doon sa Bayudeta eh. Sa dami ng mga lugar na akin napuntahan, karamihan mga kapatid, problema, puro pera. Oo. Ano pa? May bigay selfie. Ang sabi dito, mayabang, mga mapagmalaki. Meron bang mga Kristiyanong mayayabang at mga mapagmalaki? Meron, mga kapatid. Meron. No. Hindi tayo po pwede, mga kapatid, makawatago sa Malapinoon ng ating mga salubin. Alam ng Diyos kung sino tayo at kung ano tayo. Mayroong mga Kristiyanong mayabang at mayroong mga Kristiyanong mapagmalaki. At sabi pa, mapagtungayaw. Ano yung pagtungayaw, mga kapatid? Yung mga Kristiyanong mga palamura. Mayroon ba? Meron! Siyempre, matapos yung marinig, naku, magindaan pala yung para hindi ako makasalangit. Hindi na ako magmumura. Abay, mabuti naman. Dahil ang Malapinoon ay matutuwa sa iyo. Yun. Kaya kaysa na yun na, ikaw, puto siko ka, puto maya ka, puto siko pa. Sabi, ay, sis, kala ko ba nasa katotohanan ka sa langit? Di ba akit ka sa langit? Ay, oo naman, akit ako sa langit. Pambira. Matapos bulyawan ng paliguan ng mura yung kanyang kapamilya at kapitbahay, akit daw siya sa langit. Bakit? Ang langit ba? Tapunan ba ng mga palamura yun? Naku. Hindi. Dito lang yan sa daigdig, mga kapatid. Kaya nga tayo ibinabago ng Malapinoon para mawala yung mga kasamaang pagkataong yan. Ano pa sabi dito? Masuwayin sa mga magulang. Sabi, kapag ka ang mga anak ay masuwayin sa mga magulang, bastos at walang respeto. Kaya kung hindi mo magawang irespeto ang mga magulang mo, parang mo irespeto yung ibang tao. Lalabas kang din bastos kang mga kabataan. Meron ba yan? Meron, mga kapatid. Meron. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Meron mga Kristiyano, mga kapatid. Banal, kapag ka nasa iglesia, mahaba mga damit. Kumusta naman kayo pag uwi sa bahay? Mga backless na lang. Walang katutubong pag-ibig. Walang paglulubag. Ano ba sa English yung paglulubag? Without natural affection, trust bearer. Yung trust bearer, mga kapatid, ibig sabihin niya minimally, yung wala, hindi, unfaithful sa mga tipanan, mga kapatid, sa agreement, sa mga kasunduan. Kaya mayroong mga Kristiyano, mga kapatid, na, sige, sis, pautangin mo ako, bukas lang, mabayaran kita bukas. Oo, gipit na gipit lang talaga ngayon. Talaga ha, bukas, oo. Yung bukas na yun, inabot 1 taon. Hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad. Kala ko mababayaran mo siya, pasensya na kayo. Gusto ko mabayaran kayo, wala pa eh. Maghintay ka dyan. Ay, nako. Pumuti na yung buhok ni sister, hindi pa nabayaran. Ano ba yan? Ano pa, mga kapatid? Mga palabintangin. Ay, marami to. Kahit bulong lang, mga kapatid. Uy, alam mo, si brother, tsaka si sister, nakita ko. Nag-uusap silang dalawa. Nako, chismis pa lang, mga kapatid. Gumagana na ang isip na may nangyayari. Pinagbibintangan ng nagsipaggawa ng mga kasamaan. Ang pinag-usapan pala ng dalawa ay patungkol sa gawain. Pero ang inisip nung nakakita ay patungkol dun sa sex. Ay, akit ka ba sa langit ng ganyan? Palabintangin ka? Kaya nga, sabi lang mga kapatid, ang Kristiyano, pure ang isip, ang utak, puro. Paano ka maging puro? Kung ang isip ng tao ay punong-puno ng mga pagdududa, punong-puno ng mga, what do you call that? Yung mga pagsapantaha. Naku.
Ano pa sabi ng Biblia, mga kapatid? Ang sabi pa dito, na ito, marami ito eh. Mga lilo. Alam mo yung mga lilo? Mga trahidor. Naalala ko yung sinabi ng ating mga pastor. Naku po mga pastor dun sa rocking chair, andun kami nakapaligid. Dami namin. Sabi ng mga pastor, alam nyo, sa panahon ng mga Panginoon, 12 lang yung apostol, mayroong isang Judas. Isa atin, ang dami natin, ilang kaya? Naku, sabihin, ilang kaya ang mga Judas dito? At totoo yun, mga kapatid. Kaya ang iba matapos makakulimbat na, nagsarili na ng mga gawain. Oh, ang iba nakakulimbat na nga, lumalaban pa sa iglesia. Kita ninyo, mga kapatid. At nakalagay sa Biblia, darating ang araw na yung kapwa mo ang magkakanulo sa iyo. Oh. Siya ang gagamitin para ipahuli ka, ipapatay ka. Yung mga kaibigan mo. Kaibigan, kasama yung pong kapamilya. Oh. Nakasulat lahat yan. Oh. So ano ang gagawin natin, mga kapatid? Mga lilo, matitigas ang ulo. Ay, siguro kalahati lang ito. Mga palalo, yung mga pagmalaki. May bigin sa kalayawan kaysa may bigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan dahil po tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ang sabi doon, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya hindi po lahat ng Kristiyano ay pipili mong maging kaibigan. Kilalanin mo. Oo. Bakit? Tingnan po natin, mga kapatid. Ano ba sabi dito, minamahal? Doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10 and 11, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano talaga. Ang sabi doon, ang iba sa inyo ay mga masasakim. No. Pagka ang isang tao, mga kapatid, ay masakim, yung nasa kanya, wala kang asahan na mabahaginan ka. Pero mayroong mga pagkakataon na yung nasa iyo ay mapunta pa rin sa kanya. Bakit? Yun ang uri, mga kapatid, katangian isang taong sakim. Kung paano iniisip, pinaplano, kung paano kaya makuha yung nasa kanya. Hindi nagkasya yung nasa kanya, mga kapatid. Ang interest yun, yung nasa kapwa. Para masakim. Natutuwa na magdusa, mahirap yung kanyang kapwa, basta siya ay managana. Ano yan? Kasakiman yan. Tapos sabihin mo, akit ako sa langit. Uy, tumigil ka. Bakit? Yung bang langit, bugad ng mga sakim. Hindi. Ay naku, isip mo lang yan. Hindi. Oh. Basahin natin, mga kapatid, sa 16, ang sabi dito, ni ang mga magnanakaw, yun. Kaya yung mga nagnanakaw na tinatawag na Kristiyano, huwag na kayo magnakaw. Mapabilang kayo doon sa mga hipokrito para itapon sa impyerno. Ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasin, ni ang mga mapagtungayaw, mga palamura naman to, ni ang mga manlulupig, yung mga extortioner. Ito yung mga gumagawa talaga, mga kapatid, ng below the belt sa kapwa. Mga simpleng pamaraan para lamang maisahan ka. Ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At sabi ng 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Sabihin, mga Kristiyano palang gumagawa nito, mga kapatid. Ngunit nahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus sa Espiritu ng Diyos. Kaya, mga kapatid, talagang matindi ang hinihingi ng kwalifikasyon sa Kristiyano doon sa ibig talaga makapasok sa buhay na walang gang. Ang pagsupil noon, maminamahal, mag-uumpisa sa iyong sarili.
ang aral mula dito sa pulpit, mga kapatid, ay maging guide mo lamang yun para i-fuse ka at makita mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga aralin. Alright, ito pa, mga kapatid. Mayroon po tinatawag na struggle inside the church. Ano ito? Dito, mga kapatid, sa aklat po ng Matthew chapter 13, verse 24, na sinasabi itong minamahal na hindi lahat ng nasa iglesia ay totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, ay tinatawag na mabuting binhi. At ang sabi dito, mga kapatid, na doon sa gitna ng mabuting binhi ay meron din namang mga tumubo na mga dawag. Oo, mga dawag. Ang sabi ng mga kapatid, ito ay isang talinhaga, minamahal, para ilarawan ang kalagayan ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia. Para maaralan na makapag-ingat mula sa inyong mga katabi. Sabi? Sinasay nga sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Tatapwat samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Yung mabuting binhi, so yun po ang mga trigo. At doon sa gitna nila, ay merong itinanim ang masama, ang kaaway. At dito sa Biblia, mga kapatid, ang tinutukoy na kaaway, walang iba kundi ang diablo. Tatapwat ng sumibol ang usbong at mamunga, ay limitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambayanan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba ka naghasikan ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi niya sa kanya ng mga alipin, ibig mo bagang kami ay magsiparoon at ang mga yaon ay pagtipunin? Natapos, sinabi niya, huwag. Baka pagtipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Kita niyo, mga kapatid? Ganoon ang pagpahalaga ng Diyos sa ating pong salvation. Na ultimong yung pangsirang damo, yung ginagamit ng diablo sa loob ng iglesia, mga kapatid, ayaw ipaalis ng ating mahal Panginoon. Alang-alang doon sa mga totoong Kristiyano. Bakit? Bakit? Dahil ito pong pangsirang damong ito, mahusay po ito makipagkaibigan. At ang naging kaibigan po nito, mga kapatid, ay mga Kristiyano. Kaya kapag ito, mga kapatid, ay tinanggal mo, inalis mo, ay nagkakaroon ng simpatiya mula doon sa mga kapatiran na puro ang kalapuso. Bakit mo naman pinalis yung ating kapatiran? Wala kang pag-ibig, wala kang awa. Oh, sisihin ka pa. Kaya dahil sa kanilang pagsimpatiya, pinapakain pa sa Jollibee, kaya sumasama. Kaya tuloy, imbis na yung dawag lamang mapahamak, pati yung trigo na mapahamak tuloy. Kaya sabi na sa Pinoon, huwag mong bunutin yung pangsirang damo. Bayaan mo silang pares lumaki. At sa panahon ng pag-aani, doon ihiwalay ang pangsirang damo at ang mga trigo. At yung mga pangsirang damo, susunugin! Yon. At yung mga trigo naman, iipunin. Ano? Para doon sa langit. Oh, you see, mga kapatid. Kaya nga, napaka-tibay ng aral ng ating mahal Panginoon sa pamamagitan ng mga talata upang ang lahat ay magtumibay. Ngayon po, mga kapatid, ano ang payo ng Biblia para hindi natin maranasan ito? Na tayo ay, akala natin yung kaibigan natin, yung ating katabi, talagang ipagtatanggol ka hanggang sa kamatayan. Hindi mo alam, pinapasakay ka lang pala. Dahil habang mayroong nahuhut-hut. Ano pa yung Biblia, mga kapatid? Basahin natin ang Jeremiah chapter 9 verse 4, tsaka ang Micah chapter 7 verse 5 and 6. Kindly, pakibasa.
Dito po sa kalat ng Jeremiah chapter 9, verse 4. Sabi po dito, Jeremiah chapter 9, verse 4, mag-ingat bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa, at huwag kayong magkatiwala sa kanino mang kapatid, sapagkat bawat kapatid ay mga agaw, at bawat kapwa ay makikisama sa mapanirang puri. Right? Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Huwag ka magtiwala sa tinatawag na kapatid, brother, sister. Dahil ayan din ang gagamitin sa iyo. Sa ikalulugmok mo. Kaya talagang, nandun talaga mga kapatid, i-observe mo ang sarili. Walang Panginoon. Naku, pangawakan mo ako. Dahil kung hindi mo gawin mga kapatid, kung ikaw ay pala kaibigan, naku, ikaw ay prone para sa kapamakan. Isipin mga kapatid, huwag magtitiwala sa tinatawag na mag-ingat bawat isa sa inyo, sa kanyang kapwa, at huwag kayong magkatiwala sa kanino mang kapatid. Ito mga minamahal ay nangyari na sa dako po ng Sariaya. Sa kagustuhan ng kapatiran, mga kapatid, na sila ay makapamunga, mayroon po silang naging bungang lalaki, mga kapatid. At palibasa ay parang isto-away. Dinala sa church, pinatanggap sa Pinoon. Pag-uwi, kasama-sama nila. Dito ang tuwa sila mag-asawa dahil mayroon silang bunga, mga kapatid. Inabot ang 1 linggo, gano'n, nakatira sa kanila, mga kapatid. Isang araw, pag-uwi ng brother, mga kapatid, sa kanilang bahay, ang kanya ninatnan, yung dalawa niya lang anak. Sabi, ang mga anak, asan si mama mo? Po, si mama, sumama. Kani sumama? Kikuyo. Okay ito mo? Sabi si Biblia, yung tatawag na kapatid, mang-aagaw. Hindi lang ng kabuhayan, pati ng asawa. Kaya sabi, nag-iingat ka. Hindi ka kasi nag-iingat kaya tuloy, natangay asawa mo. Oh. Kaya mag-iingat talaga, mga kapatid. Ano pa sabi ng Mika 7:5-6? Dito po sa Mika, chapter 7, verse 5 and 6. Huwag kayong magsitiwala sa kalapit-bahay. Huwag kayong magkatiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang pinto ng iyong bibig sa kanyang humihiga sa iyong sinapupunan. Sapagkat sinisira ang puri ng anak na lalaki ang ama, ang anak na babae ay tumitindig laban sa kanyang ina. Ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae. Ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Yan. Amen. Narinig niyo, mga kapatid? Ito, minamahal, ay pawang nakasulat dahil aprobado ito. Hindi ito pa pwedeng sumala, mga kapatid. Dahil ang pagkakasulat ito ay nasa ilalim ng patnubay mismo ng Diyos. Naku po sinabi ng Baruksatan na huwag kayong magkatiwala sa kalapit-bahay. Huwag kayong magkatiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang pinto ng iyong mga bibig sa kanya na humihiga sa inyong sinapunan. Yung mga kaibigan, mga kapatid, na sometimes inaabutan ng gabi sa inyong mga tahanan, lalo na makikitulog na lamang, mga kapatid, lahat ng kanyang narinig, mga minamahal, yun ay nagiging puhunan niya. Oo. Mga kasiraan ng inyong pamilya na kanyang nalaman, mga kapatid, nalalaman niya ito. At pag dumating ang panahon na siya ay naging kaaway mo, isasabihin nila yun. Alam mo, yung pamilyang yan, naku, alam ko. Ganon, naku. Di parang nang naupos na. Sira ka ngayon sa lipunan, sa inyong barangay, dahil pinagkalat-kalat ang iyong sekreto. Kaya sabi nga, mga kapatid, ang kaibigan ay nagiging mortal na kaaway nang dahil sa mga sekreto ng kanilang kapwa na nalalaman niya. Kaya sabi ng Biblia, ipinit mo ang bibig. Ingatan mo. Oh. Dahil, alam naman Pinong, gagamitin ng diablo ito laban sa iyo. Oh.
Para wala siya may sumbat, ingatan mo. Ikaw magsalita. Huwag mo iparinig. Ikaw lang mga kapatid yan. So ano ang gagawin ng mga Kristiyano mga kapatid para maiwasan ang mga bagay nito? Unang-una, sabi ng Biblia, magpakatalino ka. Be wise! Oh. Para no? Para hindi ka maisahan ng iyong kapwa. Hindi ka maisahan ng dyablo. Magpakatalino ka talaga! Magpakatalino ka. Pangalawa, ano? Sabi ng Biblia, ipaglaban mo ang iyong salvation. Fight a good fight for your salvation. Kahit sino pang humarang sa iyo, kahit sino pang tumisod sa iyo, sabihin mo, hindi ikaw ang namatay sa akin, ang mahal na Panginoon. Oh. Kaya sabi ng ating mahal na pastor, no? Binabanggit po kami nito, binabanggit yung sa Amoranto, mga kapatid, kahit palagyan ng tangke de guerra ang gate, pumasok talaga kayo! Pumasok kayo! Yun ay katuparan ng pinapaglaban mo ang iyong kaligtasan. Kahit sino pong humarang sa iyo, pumasok ka. Dahil ang after mo, buhay na walang gang. Langit! Ay kung titigil ka nang dahil sa Kanya, kapatid, ay ikaw lang mapahamak. Unti-unti manghina ka hanggang sa mawala ka, hanggang sa maging salibutan ka na. Wala na, salvation. Pwede mo na sabi na, mahal na Panginoon, kasi natisod ako sa Kanya eh. Pambir, sabi ko nga sa iyo, magpakatalino ka eh. Ipaglaban mo yung kaligtasan eh. Nagpadala ka eh. Kaya, yan, pahamak ka tuloy. Kaya mga kapatid, hindi. Kinakailangan paglaban talaga. Ano pa? Ang sabi ng mga kapatid sa Ephesians chapter 6 verse 10, ang sabi dito, be strong unto the Lord. Magpakalakas ka sa Panginoon. Yun. Paano makapagpalakas sa ating mahal Panginoon? Una-una mga kapatid, maging obedient ka. Dahil walang tao, walang Kristiyano, nagiging malakas sa mahal Panginoon na disobedient. Kundi ang lahat, mga kapatid, ng mga taong naging malapit at malakas sa ating mahal Panginoon, sila may naman ay very obedient. Kahit sa kamatayan. Yun. Ang sabi natin, Panginoon, magtapat ka hanggang sa kamatayan para manahin mo ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Kaya mga minamahal, tayo po mga kapatid ay nakakaranas sa iba't ibang suliraning problema sa buhay. Mula sa ating tahanan, sa ating pong komunidad, hanggang sa iglesia. Pero, ano ang ultimatum na sinasabi natin ng Panginoon? Ang sabi natin ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya lamang ang tingnan po natin, mga kapatid. Hindi yung mga hambalang na ginagawa ng ating pong kapwa, mga Kristiyano, para katisuran natin. Ang malapit lamang po mga inamahal ang ating pong tingnan. At mayroon talaga mga bagay, mga kapatid, na talagang ang iyong kaluluwa ay napipighati nang dahil sa kagawa ng iyong makasama. Ang masabi ko sa inyo, minamahal, kung talagang hindi mo na kayat, talagang sasabog na ang iyong kalooban, ang iyong pagtitimpi, talagang ikaw ay naaapi, naapakan, hindi ka makagalaw dahil ikaw ay natatakot sa ating mahal Panginoon. Umiyak ka sa Diyos. Umiyak ka sa mahal Panginoon. Dahil makita mga kapatid sa Isaiah, si King Ezekias, sa aklat ng Isaiah chapter 38, ang sabi ni Propeta Isaiah, mamamatay ka na, sabi ng Panginoon. Nung narinig ni King Ezekiel na siya ay mamatay na, ang sabi doon, siya ay umiyak ng di kawasa. Sabi, Panginoon, alhanin mo kung paano ako lumakad sa iyong harapan na ginawa ko ang iyong kalooban. Ang sabi doon, mga kapatid, nakita ng Diyos ang luha ni Ezekias. At dahil doon, pinabalik ang propeta, sabihin mo, nakita ko ang kanyang mga luha at inadadag ko ang 15 taon sa kanyang buhay. Kaya minamahal, kung kayo ay mayroong kabigatan sa kalooban, umiyak kayo sa mahal Panginoon. Ang mahal Panginoon, bibigyan kayo ng magaan na kalooban. Ipagsanggalang kayo at anuman ang mga kagagawa na iyo ginagawa sa iyo, ang mahal Panginoon ang gaganti para sa iyo. Dahil sabi ng Panginoon, vengeance is mine, akin ang paghiganti. Umahit po tayo, mga kapatid. Awitin natin minamahal ang pangako.
Sabi ni Jesus, langit ay lilipas, lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya kailanman di kukupas. Magpakatanda pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ako at ngayon kukunin niya sa walang ihatag, walang kalungkutan, walang mga-api, lahat ay nagmamahalan. Sabi ni Jesus, langit ay lilipas, lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya'y kailanman di kukupas. Magpakatanda pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya, ako at ngayon kukunin niya tungo sa walang iyakan, walang kalungkutan, walang mga-api, lahat ay nagmamahalan. Magpakatanda pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya, ako at ngayon kukunin niya tungo sa walang iyakan, walang kalungkutan, walang mga-api, lahat ay nagmamahalan. Magpakatanda pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya,
pangako ang Diyos sa kanyang banal na gawain sa lugar na ito, kundi ang kamtin mo ang buhay na walang hanggan doon sa piling ni Diyos sa langit. Sikapin ninyo, takasan ang buhay sa mundong ito na puno-puno ng paimbabaw, ng pagmamalupit, mga kapalaluan, mga kayabangan sa buhay sa mundo. Sikapin ninyo na makatakas sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Kahit maglingkod kayo sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang may-ari ng buhay na walang hanggan. Siya lang ang may-ari ng langit, wala nang iba. Maminamahal, para po sa ating baguhan, ang kaligtasan na mayroon pong 4 na reglamento. Una-una, pagsisisi. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay ang impyerno. Kaya upang mahango sa hatol ng kapamakan o kamatayan sa apoy ng impyerno, mga kapatid, kinakailangan mong magkaroon ng makadiyos na pagsisisi. Ang tinatawag na godly repentance, makadiyos na pagsisisi, yung pong pagsisisi na pagtalikod ng tao sa kasalanan. Hindi po balik-balik lang. Hindi po. Yan po ay turo ng ating pong nangis na reliyon. Ang taong gustong pumunta sa langit, mga kapatid, pag pinagsisihan mo, Panginoon, ayaw ko na magkasala, ayaw ko na nito, ayaw ko na nang gawin ito. Patunayan mo, nagagawin mo yan. At pag hindi mo kaya, tumawag ka sa Malapinoon, tutulungan ka niya. At ang pangalawa, mga kapatid, bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo. Kinakailangan, mga kapatid, na bautismuhan sa tubig sa iyong patawad ng kasalanan. At yung pang-4, mga kapatid, kinakailangan magkaroon ng pananampalataya. Yung po sa Espiritu, malapit po gagawa noon. Habang dumadalo kayo, maramdaman yung Espiritu natin malapit noon. Iiyak ka, kahit nahihiya ka, iyak ka talaga. Yun ang nangyari sa akin yan, mga kapatid. Iyak ako ng iyak. Wala, yun ay hipo ng malapit noon. At ang pang-4 mo minawala yung pananampalataya. Yung pananampalataya, dumarating sa tao sa pamamagitan ng pakikinig ng aral ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, ipaglaban mo yung pananampalataya, malangit ka. At yung pananampalataya, mga kapatid, hindi darating sa inyo sa labas, dito sa loob ng iglesia, habang nakikinig ka ng Word of God. At ng mga patotoo, magkaroon ka ng ugat ang pananampalataya para matuto kang ipaglaban ang iyong kaligtasan. Kaya mamaya, minamahal, mayroon po tayong bautismo. Kung ibig niyo, mayroon po tayong mga robe para hindi po mabasaan ninyo pong suot. Uwi po kayong tuyo. Kaya minamahal, malayo po tayo, mga kapatid. Itas niyo ang inyong kamay. Ito ay panalangin na pagtanggap sa ating Malapinoon. Bumikit po kayo para hindi po kayo madisturbo ng inyong pong mga nakita. At kayo po sumunod sa aking panalangin, sapagkat ang panalangin ito ay para po sa inyo. Sumunod po kayo. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, na aking tinatanggap sa araw na ito, Malapinoon, kahabaganon po ako, isang tao na buhay sa kasalanan at ibig ko magbalik loob sa iyo. Tulungan mo ako na makamtan ang pangako mo, ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Tulungan mo ako, Diyos, na makapaglingkod sa iyo. Isulat mo po ang aking pangalan sa katang buhay sa kalangitan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Amen. Amen. O banal, dalahay kong malapanugad ng Diyos, ako tumanggap sa iyo sa araw ito. Kahabagan mo sila, Malapinoon. Nawa, O Diyos, ito'y maging daan, umpisa ng kailang mong paglilingkod sa iyo, para sa kanilang kaligtasan ng kanilang kaluluwa at kaligtasan ng kanilang sa buhay, Malapinoon. Panghawakan mo sila, O Diyos, at ingatan mo sa lahat ng anyo na kasamaan, Malapinoon. Patatagin mo, O Diyos, tulungan mo ang kanilang paglilingkod sa iyo.
at isulat mga banal ang kailangang pangalan sa katang buhay. Ang lahat ito aming hinidalangin sa matamis at makapal ng pangalan ng Jesus. Bless them, O Lord of God. Hallelujah. 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 Maminamahal, malayan po tayo mga kapatid sa pangkalahatan. Tumayo po tayong lahat. At ano mga bagay na inyo pong naisiparating sa ating mahal na Panginoon, banggitin ninyo kung ito ay problema o hinagpis o kabiguan, kahirapan, kawalan, karamdaman. Ang mahal na Panginoon, He can do everything for us. Basta magtiwala ka lang na ang mahal na Panginoon ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na ito sapagkat wala imposible sa Kanya sa ating ikabubuti. So, tayo may naman sama-sama dumalangin. Hallelujah. Ang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, minsan na mo, Diyos, sa iyo pong habag. Kami lumalapit at dumadalangin sa lahat ng bagay na amin pong dinadala sa buhay na ito, mahal na Panginoon. Mula sa mga problema, sa pampamilya, O Diyos, mga anak, asawa, mahal na Panginoon, God. Ikaw na, O Diyos, ang siyang tumulong, mahal na Panginoon, God. Hallelujah. Na magkaroon ng kapayapaan sa tahanan, O Diyos, at maging sa mga kawalang pinansyal, O Diyos, mga tinilang bagay. Ikaw, mahal na Panginoon, God, magpala, O Diyos. Hallelujah. Maging sa panghihina, palupay-pay sa mga karamdaman, mahal na Panginoon, ikaw ang bigay ng kagalingan, mahal na Panginoon. Ang lahat na ito, ang banal, hallelujah, ayon pong hindi tinadalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ng Jesus. Ingatan mo yun sa bawat member ng iglesia ito, mahal na Panginoon, na hindi mapasok sa naman kung mga disgrasya na kaguluhan ng buhay sa mundong ito. Bless us, O Lord, in of Jesus, we pray. Demonyo na makaramdaman, mga problema, hinagpis, makalungkutan, cast out from us, in Jesus' name. Hallelujah! 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 Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At tayo minimalat tumayo and let us jump 3 times and shout Hallelujah, praise the Lord, bilang katunayan ng ating pong pagsampalataya sa mga aral na ating pong narinig na ang Diyos ang siyang gagawa sa ating pong mga kahilingan. Let's jump. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon. At tayo minimalat